Hi everyone. Today I'm gonna introducing myself here to all of you. My name is Isimi Umbal and I already 19 years old and I'm a college student right now. Eduk student po. And I'm taking Bachelor of Technology Livelihood Education from secondary education po siya na TLE major and home economics po yung major ko. And nag-aaral po ako sa Cavite State University main campus. And I want to share to all of you yung mga experiences ko while nagpapasa ko ng requirements and ano ba yung mga nangyari sa akin while taking entrance exam and ano yung experience ko as freshman student. So let's go. So again everyone, I'm Isimi Umbal, 19 years old and from Alfonso, Cavite. So again, I'm a college student. Coming second year college na po ako. And experience ko nagpapasa ako first is before I pass the requirements is nag-online enrollment ako, which is dito ko dito ako kumuha ng ano bang course yung align sa UMS. So, pili ko po kasi is LE na. Sa totoo lang, ay hindi ako sure. Kasi align sa course sa UMS, which is EDU. So, yung commandment, pinuso ko. And, nagugustuhan ko naman siya habang nagtagal. Wala talaga akong looking for myself. Tapos ang gusto ko, pagtapos lang mag-aaral. And, yun nga, share ko sa inyo yung experience ko sa pagpapasa ng mga requirements. So, by December 14, 2022 is nagpasa kami mga requirements sa COSAS sa Cavite State University main campus. And after that, hindi pala agad ako nakapagpasa kasi wala akong folder. So, bumili pa ako sa labas. Tapos yung friend ko, sinamaan ko kasi may mali doon sa fill up siya. And yun, nagpabalik-balik kami. Kasama and tapos yun, nakapagpasa na kami. Binigyan kami ng pinaka-clean stamp niya na gamitin, dadali namin sa entrance exam namin, which is ginanap yun no February 2, 2023. And alam na namin yung result is May 2, 2023. Which is nakapasa nga ako. Ngayon, mag-aaral ako ng EDUC. And saan nga ba matatagpuan yung Cavite State University main campus? Ito po ay sa Bundang, Cavite. And ano yung experience ko as a freshman student? Bilang freshman student po, hindi sobrang dali. Sa first day namin, hindi kami nakapag-klase that time kasi hindi pa namin alam kung sa yung room namin, hinanap pa, inaayos pa yung schedule namin kasi hindi pa siya totally ayos. So, uwi na lang kami. The next day pa kami nakapag-klase, PE class agad after nun kasi yung first class namin for that day is hindi siya available sa oras na yun.
11 and 1 to 3. Sorry, natigil. Again. So, by Wednesday naman, 11 to 1, then ang next class is 4 to 6 and 7 to 8. 6 to 8. O, diba? Di panggabi. First year college. Tapos, nung bigayan na ng grade sa portal. Sumama talaga yung loob ko. Hindi ko mabigyan 2.75 major subject. Yung isa sa malo ko. Tapos na nag-second sem. Wala ko kami pang gabi. May 7 AM class naman. Sa naman dito ang schedule naman namin. 7 AM to 9 by Monday, and tapos sa Sunday 11 to 1. Tapos sa Tuesday 7 AM, tapos 7 AM, ayun, 7 AM to 9, tapos 11 to 1, and then 2 to 4. Tapos by Wednesday naman is 9 to 11, tapos 2 to 4. Diba? First sem, yung schedule namin ng Wednesday is napakahabang week. From 1 PM to 4 PM. Tapos, kasi yung prof namin ng Wednesday ng first sem, yung first 2 subject namin dun, which is 11 to 1 and 4 to 6 is isa yung prof namin. So, minsan, kasi, nung first sem, yung classroom namin is sobrang gulo. Minsan sa kami, nagro-road trip yata kami. Pag Miyerkules. Kasi yung dapat room namin is parang ginawa na lang siyang meeting room. Kasi nga aircon room eh. Edi, nasaan kami ng room? Edi, nag-iikot-ikot kami ngayon. Ang hirap-hirap. Kasi nga, so, iisa nga yung prof namin doon. So, minsan, 11 to 1 na lang yung klase namin for 2 subjects. So, ang matitirang oras na bigat namin, 1 to 6. Kasi yung 6 to 8 namin na prof doon, hindi siya available for 1 to 6 na oras kasi nga may hawak siyang senior high. Tambay na naman kami. Hindi naman namin maikot yung buong CVSU. So, next clip tayo. Kasi ubos na yung oras ko dito. Ganda ko na yung experience ko for my second year. Second sem. First year student. So, next clip tayo. So, let's continue. Yung experience ko po sa second sem, first year. Ito naman po, since nga may 7 AM ako ng Monday and Tuesday, pero pag Monday po is nagiging 8 AM kami kasi in-adjust ng prof namin. So, nagiging 8 AM to 9 na lang siya kasi PE class lang naman yun. So, puro exercise lang, gano'n. Since pag Monday, okay naman yung schedule namin. Tapos, by Tuesday, marag kami. Kasi 7 AM to 9 nga yun. Tapos, syempre ka lang gumising na maaga. Ads ka ng maaga kasi yung biyahe dito mula sa Alfonso to Intang is 30 minutes.
Pero pag may traffic sa bayan ng Indang. Tapos, by second subject namin pag Tuesday, kabado lahat. Kasi may reporting, major subject. Third subject naman, okay naman kami dun sa prof namin na yun. Pagtatapos nga lang ng klase, after a few days, magsasadya sa G class ng mga activities namin na mag-i-equivalent siya na dapat quiz namin yon. So, ginagawa na lang activity para control niya daw yung mga scores namin. Kasi pagka sa quiz is hindi niya control yung mga scores. Bawa over 30 yung quiz. Syempre, hindi naman lahat makaka-perfect. So, iba doon, half lang or 10 lang, ganun. Kaya ginagawa na lang ni Mom na activities para control niya nga daw yung mga scores namin and hindi kami baksak. Kasi ayaw niya na mababaksak kami. Kasi nga, mga future educators. And pag Miyerkules naman, so, since 9 a.m. to 11 yun, kabating kami pumapasok. May dala laging index card. So, hopefully naman, hindi rin naman ako natawag sa index card. Tapos, second subject pag Miyerkules, which is 2 to 4. Kabat din. May index card din na dala yung prof namin. Lahat kami natatawag. Major subject ninyo. Kabang kaba. Lagi na lang may index card. Ba't kasi nauso pa yung index card? Lagi na lang kami tawagin. Charot lang. Ay, balik dun sa sa second subject namin by Tuesday. Nagkaroon kami ng demo teaching doon. First year student. First year pa lang pero may demo teaching na kami. Kaya doon kasi kami may demo teaching first year pa lang is para masanay na kami na magsalita sa unahan kasi nga mag-teacher kami kasi by the 4th year yata or 3rd year is magkakaroon kami ng internship which is yun nga kasalamuhan na namin yung mga batang estudyante na estudyante namin for the whole sem. And ano ba? Being best friend first year student. Kasi yung kaibigan ko na tinutukoy ko dito is my friend since high school, grade 7. Kasama ko siya until now. Magkasama kami sa isang course. So, edi alam na namin yung ng isa't isa. Meron kasi dun food fest sa loob na main campus. Siyempre, mga nabubudol na pagkain. Pag may vacant time kami, bili dito. Anong bilhin natin? Ganyan. Gastos malala. Tapos, nagkaroon din kami ng parang film showing siya, pero loob lang ng main campus. So, other gastos, bigyan ng ticket. Kasi pagka hindi kami nanonood doon, may papagawa. So, namin alam ko ano yung papagawa doon. Baka mas magastosan kami sa nanonood kami. Thank you dun sa mga actors. Maganda naman yung mga palabas doon. Hindi ko naman i-share kasi bawal siyang i-share. So, sa students lang siya pwede. And, sa
Sa schedule, walang conflict. Ay, i-share ko lang yung na nag-demo teaching kami. Inabot kami ng 8 p.m. sa loob ng campus kasi nag-start kami by 3 p.m. ng demo teaching. 8 p.m. na kami nakatapos. Kasi 4 groups nun. So, kami, kaunahan kaming group. So, hindi naman kami pwedeng umuwi. Agad-agad pagtapos namin kasi kami yung mga presenters yung magiging talk, tapos yung mga classmates namin yung magiging students. And sa schedule, okay, may 7 a.m. class lang kayo. 7 a.m. Sa katapon. Buti nga walang panggap yung second sem. Sa NSTP namin, first sem, ano lang kami, parang nagla-lecture lang. Tapos sa second sem, so since si What's na yung pinili ko sa NSTP, which is community service, yun nag-community service kami. So first day namin doon, may pagkain, binigyan kami ng barangay, ng panadayunan. Sa second day, kasi schedule namin dito sa NSTP, salitan ng batch 1, batch 2, which is batch 2 ako. Yun nga, yung first day namin doon is nagdinis lang kami ng barangay. And yung other classmates namin, isa community sila. Nag-volunteer lang kasi kami, 5 kaming girls na nag-volunteer doon sa loob ng barangay kami nagdinis. Pinita kami ng pamerienda. Second day namin, sa school na kami naglinis nun. Sobrang alikabok, parang hindi kami naglinis ko lang. By the third day, last week na namin yun, nagpa-program na doon na ng batch 1 and batch 2 magkakasama. Nagpa-program, binigyan yung mga students, yung mga kinder and grade 1 or grade 2, basta yung mga income na yun. Binigyan ng pagkain, palaro, gifts, then yung konting school supplies. Yan kasi yung natira dun sa budget namin.